Magandang hapon po uli sa ating lahat. Tayo ay nasa last lesson ng SOW2, Lesson 13, Deliverance and Healing of the Demonized. So, kung mapapansin po natin, yung mga topics natin ay hindi na siya foundational. Pang-workers na talaga siya at pang-ministry na. At ito'y preparation for God to use us mightily sa field kung saan tayo inilalagay ng Panginoon. Alam naman natin na the Lord wants to bless us, to be a blessing to many. The giftings and the calling that we have has been entrusted to us by God in order for us to minister to others and to lift the name of Jesus dun sa mga ministry kung saan niya tayo pinagkakatiwalaan. Kaya tong topic na ito ay isa sa mga kinakailangan na maunawaan natin in order for us to activate in this kind of ministry. Manalangin po muna tayo. Father, we just thank you sa oras na ito to secure the parameter and perimeter of this place, O God, of limits sa lahat ng pakana ng halaman. We bind and rebuke any religious spirit right now, Lord, maging doon sa mga taong makakarinig nito. Inaayawan po namin ang anumang panggugulo at pagbablock ng revelation which comes from you sa oras na ito, Panginoon. Sinasabi po namin na malaya kang kumilos, banal na spiritu, sa aming mga puso, sa aming mga isipan. We allow now the spirit of understanding as you reveal to us the will of the Father concerning this area, O God. At maraming salamat, Banal na Espiritu, dahil alam po namin kung nasan ang presence mo, there is freedom. Kung nasan ang presence mo, there is indeed the working of God in order for us to not just learn, but to experience the things of God, the things of the kingdom. We appreciate you. We dedicate this time to you. We dedicate ourselves to you. We dedicate this teaching to you. Let the name of Jesus be glorified in all of these things. We thank you, Abba. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, punta tayo dun sa key verse natin. Parang ilang lessons na natin naririnig tong key verse na to. Sa Mark chapter 16, verse 17 hanggang 18. And these signs shall accompany them that believe. In my name shall they cast out demons. And they shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall in no wise hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. We should acknowledge na bilang mga believers ng Panginoong Jesus, ito yung kalooban ng Diyos na maranasan natin. Kasi ito'y susunod lamang o sasama lamang sa atin dahil tayo nananampalataya sa Kanyang pangalan. Bilang mga mananampalataya, katulad ng madalas nating pinag-uusapan, we enter into the kingdom of God through believing in the Lord Jesus Christ, accepting kung ano yung ginawa niya doon sa cross of Calvary na siyang tagumpay laban sa gawa at kaharian ng kadiliman. Dito sa Mark chapter 16, makikita natin na Jesus commands believers to cast out demons. Hindi ilang ito available para no sa mga gifted or nandun sa ministry na. Ang ano dito, all believers has been commanded by God and has given authority by God through the Holy Spirit to cast out demons. Kasi yung malinaw na sinabi doon sa Mark chapter 16, verse 17 hanggang 18. Ang mga palatandaan na ito ay susunod o sasama sa kanya ng sa mga mananampalataya. Sa kanyang pangalan, magpapalaya sila ng demonyo, magsasalita sila sa ibang wika, hawak sila ng mga ahas, at kumakainuman sila ng anumang nakakalason, hindi sila masasaktan. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit at ang may sakit ay gagaling. So katulad ng paglay hands, para ang healing na galing sa Diyos ay dumaloy doon sa mga taong nangangailangan nito. Ganun din
ang pagpapalayas ng demonyo. Bawat mananampalataya, binigyan ng biyaya ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, at inutusan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na magpalayas ng demonyo. Bakit? Kasi kung paano pinadala ng Ama ang Panginoong Yesus, ganun din tayo sinesend out ng Panginoong Yesus. Just as the Father sent Him, so Jesus sent us. Sabi sa John chapter 20, verse 21, Jesus therefore said to them again, Peace be unto you, as the Father hath sent me, even so send I you. Bakit ba pinadala ang Panginoong Yesus? Di para mapako sa krus ng Calvary. Pinadala siya para wasakin ang gawa ng demonyo. At kasama sa gawa ng demonyo ay yung pagpapahirap sa mga tao sa pamamagitan ng karamdaman at pang-aalipin sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya. Hindi lang to sa mga unbelievers, even sa mga believers, the enemy wants to imprison us or bigyan tayo ng limitasyon sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, sa kanyang mga pakana. Kaya naman kasama tayo doon sa gusto ng Lord na makalaya mula sa mga pagkakabihag na ginagawa ng kalaban. Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 20, verse 21, kung paano pinadala siya ng Ama, ganun din niya tayo isinesend out, o ganun din niya tayo pinapadala. Sabi sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ito yung kadahilanan kung bakit pinadala ang Panginoong Hesus. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. Malinaw dito na sinasabi kung bakit kinasihan ng banal na spirito ang Panginoong Yesus. Makikita natin yan sa water baptism na teaching. Kung paano ang Holy Spirit bumaba sa anyo ng isang kalapati para patotohanan na ang Panginoong Yesus nga ay tunay na anak ng Diyos. At ang sabi dito sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, inanoint ng banal na spirito ang Panginoong Yesus para i-preach ang mabuting balita sa mga mahihirap, i-proclaim yung kalayaan para sa mga nabibihag, upang makakita ang mga bulag at palayain ang mga pinahihirapan. So, dito makikita natin ang realidad. Tanggapin man natin o hindi, merong kaaway, merong satanas, may mga demonyo na nagpapahirap sa tao. Dahil yun yung kanyang gawa. Bakit? Kasi galit si Satanas sa nilikha ng Diyos, lalo na sa atin, na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at sa kanyang anyo. So, the spirit na nag-anoint sa Panginoong Yesus is the same spirit na nasa sa atin. Kaya naman, malaya niyang sinabi na kung paano siyang pinadala ng Ama, ganun din tayo sinesend out. Kasi the same Spirit who raised Jesus from the dead dwells in us. Kung ano yung banal na spirito na nasa sa Kanya nung panahon na yun, yun yung banal na spirito na nasa sa atin. Kung ano yung anointing na nasa Panginoong Yesus nung time na yun, same anointing na meron tayo. Dahil sa kilos ng banal na spirito. Ang una, Jesus commands believer to cast out demons. Ang pangalawa, every believer can be involved in deliverance. Itong deliverance is not just for those who are in the ministry of the deliverance. Hindi siya specialization. It is for all believers. Kung ikaw ay nagsasabing tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ikaw ay nananampalataya sa kung anong ginawa niya doon sa cross of Calvary, you are qualified to be involved in deliverance. Sabi Ephesians chapter 2, verse 6, and raised us up with Him and made us to sit with Him to the heavenly places in Christ Jesus. Ito yung isa dapat nating panghawakang katotohanan. Na binuhay tayo, nakasama siya, di ba? Yun yung sa water baptism. Binuhay tayo mula sa mga patay
namatay at meron na tayong bagong buhay. And then, we are now sitting with Him sa heavenly places. We are sitting with God at the right hand of the Father together with the Lord Jesus Christ. Sa 1 John chapter 4, verse 4, sabi dito, kaya meron tayong karapatan o meron tayong privilege na ma-involve sa deliverance kasi sa 1 John chapter 4 verse 4, you are of God, my little children, and have overcome them. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Sino ba yung takot dito sa dilim? Nung bata kami, nung natatandaan ko, nag-uutos ang nanay ko, patayin yung ilaw doon sa may kusina. Dahil nagkakatakutan, walang hindi pumupunta kung walang kasama. Tapos kinakailangan magpunta at dahil nagtatakutan. Pero, nung habang lumalaki na, hindi naman pala dapat matakot sa dilim. It's just all in the mind. Pero hindi lamang yun yung guarantee na meron tayo as believer. Kaya malakas ang loob natin dahil greater is He. Sino ba yung nasa sa atin? Ang Panginoong Yesus. Greater is He who is in us than he that is in this world. Higit na makapangyarihan, higit na dakila si Jesus na nasa sa atin kaysa sa Kanya na nandito sa sanglibutan ito. Walang iba, si Satanas, kasama ang kanyang mga kampon. So yun yung dalawang dapat nating tanggapin na katotohanan at magbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpalayas ng demonyo base sa utos sa atin ng Panginoong Yesus. Dahil tayo ipinadala ng Panginoong Yesus, sinesend out tayo ng Panginoong Yesus kung paano sinend out siya ng Ama. At may kapangyarihan tayo na nagmumula sa Kanya dahil sa finished work niya doon sa cross of Calvary. Nagtagumpay na siya mula sa kamatayan, nagtagumpay na siya laban sa lahat ng gawa ng kalaban. Kaya meron na tayong privilege o meron na tayong pwedeng panghawakan as we involve in deliverance. Ngayon, nakita natin yung katotohanan that you and I have been commanded by God to cast out demons. Kailangan din nating maunawaan, there are 3 kinds of demonic influence para masigit nating malaman kung paano i-deal ang mga sitwasyon na nasa ating paligid, maging yung mga attack sa atin ng kalaban. Ang una, it is oppression. Bali, 3 yun eh. Oppression, obsession, possession. So, dito muna tayo sa una, sa oppression. Makikita natin to sa John chapter 12, verse 3 to 7. Ito yung pagkakataon na ang Panginoong Yesus ay nagpunta sa bahay ni Lazarus, kung saan si Martha nagsaserve at si Mary ay naupo sa may paanan ng Panginoong Yesus. Pero sa verse 3, makikita natin dito, Mary therefore took a pound of ointment of pure nard, very precious and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with his hair. And the house was filled with the fragrance of the ointment. Then Judas Iscariot, one of his disciples who would betray him, said, "Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor?" Now he said this, not because he cared for the poor, but because he was a thief and having the money box used to steal what was put into it. But Jesus said, "Leave her alone, that she may keep this for the day of my burial. For you always have the poor with you, but you do not always have me." Sa oppression, makikita natin si Judas bilang example para higit nating maunawaan ang oppression. Sa oppression, may demons involved. The demons attack the mind by injecting evil thoughts and deceptions. Sa kaso ni Judas, makikita natin na nag-inject siya ng mga kasinungalingan o mga bagay na na-entertain niya. So, ang oppression pala, it involves the mind. Ang oppression nasa mind. Sa kaso ni Judas, makikita natin na in-injectan siya
may injection ng negative thoughts at mga bagay na hindi maganda sa kanyang isip dahil sa kung ano yung meron siya. Sabi dito sa John chapter 12 na ganun siya nag-react nung yung mamahaling ointment binuhos sa paa ng Panginoong Yesus. Hindi dahil sa concern siya sa mga mahihirap, kundi nanghihinayang siya doon sa halaga nung ibinigay na offering ni Mary para sa Panginoong Yesus, na parang inaano na mas mahalaga yung ointment kaysa sa Panginoong Yesus. Na magkano ba yung ointment? Isang buong taong sweldo daw, sabi ng mga biblical scholars. Isang buong taong sweldo ang halaga ng ointment. Pero ano ba ang halaga ng Panginoong Yesus kumpara dun sa ointment? Ano ba yung halaga nung gagawin ng Panginoong Yesus dun sa cross of Calvary na ginawa ni Mary na preparation for His burial? Hindi dahil sa concern siya sa mga mahihirap, dahil kahit anong namang gawin natin sa kahit saang lugar, mayroong mahirap, hindi mawawala ang mahirap. Pero ang Panginoon Yesus, minsan lang siyang nagpunta. Minsan lang siya nagpunta at minsan lang pwedeng gawin sa kanya yon. Pero pinanghinayangan niya o nag-react siya, hindi dahil sa kundi may injection ng negative thoughts at evil thoughts sa kanyang mind ang demons na nandoon sa panahon na iyon. So oppression concerns our mind. The battleground is the mind. So, hindi lamang sa unbelievers to, even sa mga believers, we need to be aware that the battleground is the mind. Sabi nga, hindi tayo nagkasala kung naisip lamang natin o may temptation lang na dumating. Ang binigay ng example ni Tate Ben, yung laswa. Yung mga malalaswang bagay na naiisip natin. It is just temptation. Pero, kapag in-entertain mo yon at nag-dwell ka na doon ka palang magkakasala. So, kapag merong injection ng negative thoughts or evil thoughts sa atin, tayo na may katawan, we can deal with it right away. We can say no and cast it out. Yung oppression na ginagawa ng kalaban. Kasi oppression is pahirap at ito'y concern sa ating mga isipan. So the evil thoughts and deception na ito na binabato sa atin ng kalaban, we can say no to it by the blood of Jesus. We can cast it out. So bilang mga mananampalataya, we can cast out the oppression. Even though sa mga taong iaalaw ng Lord na maministeran natin. If we will deal with oppression, we need to guide the person patungo sa renewing of the mind or submitting the mind to the Lordship of the Lord Jesus Christ. Kasi kung sino ang Lord ng ating isipan, yun yung masusunod sa atin. If our self is the Lord of our life, sa mind natin, hindi natin malalabanan kung ano man ang pinapasok o binabato sa ating evil thoughts at deception ng kalaban. So, yun yung oppression. Ang pangalawa, obsession. Makikita ulit natin si Judas talagang laging pinapakitang halimbawa dito kasi hindi niya naingatan ng kanyang sarili. So, doon sa John chapter 12, verse 3 to 7, punta tayo sa John chapter 13, verse 2. Ito yung pagkakataon naman na kumakain na ng huling hapunan ang mga ang Panginoong Yesus kasama ng mga alagad sa upper room. Sabi dito, verse 2, and during the evening meal, the devil had already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Kung sa oppression,
ang involved ay yung mind, sa obsession ay yung heart. Sabi dito, the demons attack the heart and conscience of the victim until the victim is deluded into thinking that wrong is right and the right is wrong. Bakit ba si Judas yung na-target? Unang-una nga, na-oppress na siya. Sa obsession kasi, ito yung pagkakataon na nag, yung mga na-entertain niyang thoughts, hindi na nanatili sa kanyang mind. Napasukan na ang kanyang puso. Inattack na ng enemy yung kanyang puso at yung kanyang conscience na naging dahilan para maisip niya na yung tama ay mali at ang mali ay tama. Ano ba yung pinasok ng enemy kay Judas? Ay, sumusunod ka dyan, mamamatay din yan eh. Sayang yung 3 taon na pagsunod-sunod mo dyan kasi mamamatay din yan, iiwanan din kayo niyan. So, dahil doon, nag-decide si Judas na ipagkanulo ang Panginoong Hesus. Kaya dito sa chapter 13 ng John, verse 2, makikita natin na nailagay sa puso ni Judas Iscariot ang isang masamang bagay. Yun yung ipagkanulo o i-betray siya. Bakit na-entertain na ng kanyang mind at naging dahilan para may access na sa kanyang puso. So from oppression, nagkaroon siya ng obsession. Bakit? Inisip na niya na ang tama ay mali at ang mali ay tama. Inisip niyang tama na dahil hindi ko naman siya makakasama na, dahil iiwanan din lang naman niya ako, pagkakitaan ko na siya. Pagkakitaan ko na siya, ibenta ko na siya kasi doon din lang naman siya mapupunta eh. Sa makikita natin na yung puso niya na contaminate na ng evil because of the attack of the demons sa kanyang puso. From oppression, na punta siya sa obsession. Ang pangatlo at hindi na okay, yung possession. Bali sa John chapter 13 verse 27, ito yung, di ba, from obsession, no? Nakasama pa niya ang Panginoong Jesus kasama ng 11 alagad na kumain ng huling hapunan. Pero dito sa verse 27, and after the sup, then entered Satan into him. Jesus therefore saith unto him, what thou doest, do quickly. Dito, para sa akin, hindi na si Judas ang kinakausap ng Panginoong Hesus dito, kundi yung pumasok na kay Judas. Kasi Satan entered into him. Jesus therefore saith unto him, what thou doest, do quickly. Kung ano yung dapat mong gawin, gawin mo ng mabilisan. Gawin mo na ng mabilis. So, dito sa possession, the demons take partial or full control of the faculties of the victim. Partial or full control. Ang full control, wala ka ng control sa sarili mo. Hindi mo na alam kung anong ginagawa mo, hindi mo na alam kung anong sinasabi mo. Yung demon spirit, yung masamang spirito na ang may nagmamanibobra, nagsasalita at kumikilos sa buhay mo. Pero ang partial, you are still aware. Pero hindi mo naman makontrol na ang sarili mo. Yun yung nangyari kay Judas na naiisip niya pero wala na siyang control. Bakit? Satan entered into him. Dito natin makikita if we are dealing with possession, if there is control. If there is control. Partially or fully. So that is possession. Ano nga uli yung tatlo na gawa ng kalaban o demonic influence, oppression, obsession, and possession. Ngayon, alam natin na Jesus commanded us to cast out demons. Ngayon, may knowledge na tayo kung ano yung tatlong klase ng demonic influence. Paano ba yung steps in delivering the possessed person? Paano ba tayo makakatulong o
o magagamit ng Lord para palayain ang mga sinasapian o inaalihan ng masamang spirito. Ang unang dapat pala nating gawin, we need to form a deliverance team. Wow! Ang deliverance team, it should not be so many people. It can be composed of 2 pero hanggang 5 lang. Hindi kinakailangang marami. Sabi sa Matthew chapter 18 verse 19, again, I say unto you that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father who is in heaven. Bakit? Sa deliverance team, dapat may agreement in order for people to be used para magamit sa pagpapalaya ng mga nabibihag ng gawa ng kalaban. So, 2 or more, pero not more than 5. There should be a team. Pwede namang mag-isa, kaya lang may mga pros and cons pag mag-isa. Mas magandang may team. There is safety in numbers, there is safety in team. Ang pangalawang hakbang, in delivering the possessed person, ang deliverance team must pray and fast. Ibig sabihin, meron siyang, those who will be involved in the team must have that lifestyle of prayer. And merong time of fasting as a team and individually. Bakit? Sa Matthew chapter 18 verse 19, and he said unto them, this kind can come out by nothing save by prayer. May mga uri ng demon possession na hindi lang basta prayer, hindi lang basta casting out, kundi kinakailangan na may fasting ding involved. So, and he said unto them, this kind can come out by nothing save by prayer and by fasting. Ang pangatlong hakbang, the deliverance team meditates and confesses the word of God. Yun. Hindi lang prayerful, should also be founded in the truth ng word of God. Individually and corporately as a team, these people must meditate and confess kung ano yung mga dapat na alam o magiging dahilan para ma-build up yung pananampalataya. Di ba? Sabi, faith comes by hearing and hearing the word of God. So, as we meditate, as we confess the word of God, it is building up our faith. Ano ba yung dapat na ma-build up sa atin as we meditate and confess the word of God? Ang una, the believer's position in Christ. Kung tayo ay mai-involve sa casting out of demons, even doon sa other form of ministry, even sa healing the sick, we need to know our position in Christ. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 9 hanggang 10, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and in Him you are made full, who is the head of all principality and power. Dito, ang dinidiscuss ay tungkol sa kung sino ang Panginoong Jesus. Na siya yung ating kabuuan. At siya yung head. Mahigit siyang mas mataas kaysa Satanas at sa lahat ng kampo niya. Principality man ito, power man to, territorial man ito, higit na mataas ang Panginoong Jesus. Sa lahat ng ito, He is the head. Bakit? Siya ay Diyos. Sa Ephesians chapter 1, verse 19 hanggang 23, and what the exceeding greatness of His power to usward who believe. Yung same power, same position na meron siya, dito naman to binabanggit sa Ephesians chapter 1, verse 19 hanggang 23. And what the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of the strength of His might, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead and made Him to sit at the right hand in the heavenly places. We have been positioned by God to sit with Christ at the right hand of the Father sa heavenly places. So, yung authority, yung power na meron ng Panginoong Jesus,
Yun yung available sa atin. Why? We have been positioned to sit at the right hand of the Father. Sabi doon sa mga sumunod na verse, far above all rule and authority and power and dominion. Yung right hand of the Father, sitting at the right hand of the Father, it is far above all rule and authority and power and dominion. And every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And he put all things in subjection under his feet, and gave him to be head over all things. To the church which is his body, the fullness of him that filleth all in all. So, nasan nga daw ang gawa ng kalaban? Ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ng kadiliman nasa ilalim ng kanyang paanan. Kung tayo ay nakaupong kasama ni Kristo sa kanan ng trono ng Ama, nasaan ang gawa ng kalaban? Kung ito'y nasa ilalim ng kanyang paanan. Sa tingin nyo, nasaan ang gawa ng kalaban? As we sit with him at the right hand of the Father, the work of the enemy is also under our feet. It is not beside us, it is not over us, it is under our feet. Bakit? Yun yung position of authority na meron tayo. Sa Ephesians chapter 2, verse 4 hanggang 6, but God, being rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us, even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ. By grace have you been saved, and raised us up with him, and made us to sit with him in the heavenly places in Christ Jesus. So, malinaw, no? Na sinasabi sa atin sa Ephesians chapter 1 at Ephesians chapter 2, na we are sitting at the right hand of the Father, sitting together with Christ. So that is our position. So if we will deal with the enemy, kinakailangan alam natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Natatandaan ko noon sa church, nung nagkaroon ng training about deliverance. At dahil head ako ng intercessor nun, I was overseeing, I made teams by twos to minister to those who wants to be delivered, believers and unbelievers alike. At nung time na yun, nandun, habang nagko-cover ako, nandun ako sa may pintuan nagpe-pray. Yung aming assistant pastor lumapit sa akin, Abby, punta ka sa loob, kailangan ka doon. Dahil doon pumunta ako. At may awkward akong naranasan. Kasi nung pagkakita ko yung nakasalang for deliverance, tiningnan ko siya sa mata, umuko siya, pero nagulat ako sa lumabas sa bibig ko. Sabi ko sa kanya, I know I was speaking to the enemy. Kilala mo ako, di ba? Kilala mo ako, di ba? Sabi nung I believe it is not the person involved. Sabi niya, opo, kilala ko po kayo. Kasi iba yung boses eh. Dapat kilala mo ko at dapat kilala mo rin ng mga nandito. Kasi parang napahiya ako doon sa ginawa ko. Pero I know the Lord allowed it for me to see kung ano yung katotohanan patungkol dito sa position that we have in Christ. The position of authority. Dapat lang kilala mo at dapat kilala mo itong mga nandito. Kaya dahil kilala mo kami sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa babaeng ito. And the woman was delivered. Nung pag-uwi ng bahay, hiyang-hiya ako. Sabi ko sa Lord, parang ang yabang ng dating. Parang ang yabang ng dating. Parang ganun yung nakiramdaman ko. Parang naging awkward akong bigla. Tapos ang inano sa akin ng Lord na it was not arrogance. The Lord allowed me to ask that question dun sa spirit, hindi, not for my benefit, but for the benefit of those who are being used sa deliverance during that time. Kasi, nandun ako sa labas, pero kinakailangan pa nila akong tawagin para ako ang mag-deal. But then, the same spirit na nasa sa akin is the same spirit na nasa sa kanila. The position of authority I have in the Lord Jesus Christ is the same position of authority na nasa sa kanila.
Kaya nung time na yon, nung binil ko yun sa harapan ng Lord, kasi baka ang yabang ng dating eh. Iningatan ko din lang sarili ko, iningatan ko ang puso ko. Nung pinaliwanag sa akin ng Lord, doon lang ako naging kampante. Sabi ko, Lord, kasi nakaka-awkward. Maaring yung awkwardness na nararamdaman ko, binato din lang sa akin ng kalaban. Kasi ang yabang nga kasi kung iba ang makakarinig. Pero doon, pinakita ng Lord sa akin the position that we have in the Lord Jesus Christ as His believer, as the believers. Ang pangalawa na dapat minemeditate at kino-confess natin, the power given to the believers. Ano ba yung kapangyarihan na meron tayo? Pantapat ba ito sa gawa ng kadiliman? Sabi sa Luke chapter 10 verse 19, Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall in any wise hurt you. Binigyan daw tayo ng kapamahalaan, kapangyarihan, laban sa gawa ng kalaban, sa lahat ng gawa ng kalaban, at walang anumang pwedeng makapanakit sa atin. Bakit? Yun yung authority entrusted to us. Yun yung power given to the believer. Sa 1 John chapter 4 verse 4, nabanggit ko na to kanina. You are of God, my little children, and have overcome them. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Nangangahulugan, yung power na meron tayo ay higit pa kaysa sa kung ano yung gawa ng kadiliman. Why? Kasi siya yung nasa sa atin. Higit na dakila ang Panginoong Yesus na nasa sa atin kaysa sa Kanya na nasa mundong ito. We have the power. Hindi lang pantapat, kundi surpassing kung ano ang gawa ng kadiliman. Sa 1 John chapter 3 verse 8, He that doeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. To this end was the Son of God manifested, that He might destroy the works of the devil. If we will be involved in deliverance, ito yung ating ginagawa. Kasi naparito ang Panginoong Jesus para wasakin ang gawa ng dyablo. Wasakin ang gawa ng dyablo. At hindi lang iyon kasalanan, kundi kasama dun yung sickness, kasama yung demon possession o yung atake ng mga demonyo. So, casting out of demons and healing is being used by God through us to destroy the work of the devil. Kasi ito na yung pinagkatiwala ng Ama sa atin na gagawin natin para ma-expand yung kanyang paghahari. Sa Mark chapter 16 verse 17 to 18, balik tayo doon. And these signs shall accompany them that believe. In my name shall they cast out demons. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall in no wise hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Hindi lamang tayo positioned together with Christ, we have been entrusted ng kapangyarihan. The power has been given to us to do the task na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. At ang pangatlo, we have the weapons of our warfare. Last week, napag-aralan natin yung spiritual warfare. So, ang pagka-cast out ng demon is also involved in spiritual warfare. At ang weapons of our warfare, base doon sa napag-aralan natin, makikita natin sa SOW1, yung tungkol sa prayer, sa intercession, praise and worship, and fasting. Noong last week, pinag-aralan natin yung tungkol sa the Word of God, the name of Jesus, the blood of Jesus. So, kung i-review natin, ito yung sandata na pinagkatiwala o provision na binigay sa atin ng Diyos para labanan ang gawa ng kalaban. And this same weapon of spiritual warfare is needed to be used. Kinakailangan gamitin natin in casting out demons. So, ito yung dapat nating maunawaan patungkol dito sa position that we have in the Lord Jesus Christ. Ang sumunod, as we build the team, hindi lamang to confess yung meditate and to confess. We need all yung word ng Lord
At para magamit natin yung position natin sa ating pananampalataya, the team prays for protection and covering of the blood of Jesus. When we will be involved sa deliverance, bago tayo pumunta doon sa lugar, we need to pray as a team for protection and covering of the blood of Jesus. At ako din po ay nakagawian ko na hindi lang before, even after. Yung tinatawag ko ng magpagpag ng kung ano man yung pwedeng manggulo after na gawin ang pinapagawa ng Lord. So, protection and covering of the blood of Jesus. As a team, we need to agree in praying for protection and covering of the blood of Jesus. Bakit? We have an unseen enemy, and the enemy is so scheming. We need to ask for security. At ang security natin, ang protection natin, ay ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesus. Na habang tayo ay covered by the blood, walang gawa ng kalaban ang pwedeng manaig laban sa atin. Ang isa pa, as the team goes, the team must bind the evil spirit before approaching the patient. Alam nyo, nung pine-prepare ko ito at nire-review ko, niremind ako ng Lord dito eh. The team binds the evil spirit before approaching the patient. Bakit? Kasi kung hindi matatalian ang gawa ng kalaban, magpapakitang gilas yan. O gagawin niyang iba't ibang pamamaraan para ma-distract. So, ang pinaka-wise na pwedeng gawin before approaching the patient, hindi pa nakakalapit doon sa taong dapat na i-deliverance, i-bind na ang gawa ng kalaban. Niremind sa akin ng Lord yung experience doon sa Matigsalog tribe nung kami noon ni na Pastor Joey, yung medical team, nagpunta kami sa Matigsalog tribe. Yung natatandaan niyo yung kwento ko na simula sa ulo hanggang sa talampakan, may nagnanana siyang sugat. At isa siyang badyaw. Na nagpunta doon for treatment ng sugat niyang yon. Pero yung isa kasi sa nurse, si Kuya Raul, very sensitive siya kung yun ba ay normal na karamdaman o may gawa lang talaga ang kalaban doon sa mga taong tinitreat as patients. So, nung tinawag niya ako at nung pagpunta ko doon, kasi nga, aral sa deliverance, ang sabi ko doon sa pastor, kasi magkaiba ng lengguwahe, may language barrier. Sabi ko doon sa pastor, Pastor, pakisharean po ng gospel bago po natin siya ipag-pray. Kitang-kita ko na yung kabataang lalaki yung parang 15 or 16 years old siya, kasama niya na yung tita niya, na nung nagsasalita si pastor, biglang gumanon. Yung pastor nandito, gumanon. So talagang inalis yung pareha silang lengguwahe. So nagkakaintindihan sila, pero yung tao, kitang-kitang inalis niya. Ginedma niya si pastor. Ayaw niya marinig kung anong sinasabi ni pastor. Kaya sabi ko kay pastor, Pastor, saglit, magpe-pray po muna ako bago niyo po ituloy na sharean siya ng gospel. So that time, nung oras na yun, I bind the enemy. I silence the work of the enemy. Wala siyang gagawin na hindi niya hadlangan ang taong ito na makinig sa daan ng kaligtasan, inaalisan ng kapangyarihan na manggulo, tanggalin kung ano yung nasa bumabara sa tenga, bumabara sa mata para marinig ang tungkol sa Ebanghelyo. After that, I said to the pastor, Pastor, hindi po, sharean nyo na. Alam niyo mga kapatid, yung galing ni Lord. Kasi after ng simpleng prayer ng pagbabind ng evil spirit na nandoon sa taong yun, na humahad lang para marinig niya ang Ebanghelyo, nung nag-share si Pastor, siya at ang auntie niya, yung tita niya, tumanggap sa Panginoong Jesus bago siya ipinag-pray. At to make the long story short, nakita ko doon yung kilos ng Panginoon. So dito, sa deliverance, bago pa pumunta doon sa tao, if you are aware na may deliverance na involved, kasi ako nung time na yun, hindi ko alam na may deliverance na involved. Akala ko lang pagpe-pray, yung bruises o yung nagnananang sugat nung kabataang yun. Pero bago pa magpunta doon sa tao yun, bind the enemy na.
wag na siyang mangialam pa o hadlangan pa yung kung ano yung pinapagawa ng Diyos para doon sa taong involved. So, yun yung panglima na dapat gawin ng team. The team binds the evil spirit before approaching the patient. Ang pang-anim, the deliverance team approaches the patient. Ngayon, na-bind na. Paglapit doon sa pasyente, doon sa ide-deliverance, ano ang dapat gawin? Ang una, the team requests all unbelievers and doubters to leave the room. Kung may maraming tao, kasi maraming OC kahit noon pa hanggang ngayon, kapag may mga ganyang hingin ang mga unbelievers, yung wala pa sa Panginoong Hesus, at yung mga nasa Panginoong Hesus na pero nagdududa, na paalisin dun sa kung saan naroroon yung pasyente na ide-deliverance. Bakit? Kahit kasi ang Panginoong Hesus, ginawa niya yun. Makikita natin to sa Mark chapter 5, verse 37 and verse 40. And he suffered no man to follow with him, save Peter and James and John, the brother of James. And they laughed him to scorn. But he, having put them all forth, taketh the father of the child and her mother, and them that were with him, and goeth in where the child was. Napag-aralan natin sa healing, even sa divine healing, even sa inner healing, na doubt must not be present, fear must not be present, hindi lang sa atin, kundi dun sa mga taong makaka-witness ng kung ano yung ministry na to. So, in other words, if you can sense there is doubting, if you can sense na merong mga unbelief na present, meron ka pang mas-sense o wala, palabasin na. Yung mga hindi dapat naroroon sa pagmiminister doon sa mga taong involved, palabasin na lang in a nice way. Huwag kang labas kayo. Yung in a nice way na i-request silang lumabas kasi hindi din naman sila makakatulong doon sa gagawin. At pwede pa silang magamit ng enemy para ma-distract yung mga magmi-minister. So, yun yung una. Ang pangalawa, if the patient is conscious, kung nasa sariling katinuan, hindi pa full control, partial control pa lang ang possession ng taong involved, if the patient is conscious, preach the gospel to the patient and lead him to receive Christ. Katulad nung matigsalog experience ko, na ang unang ginawa, share ng gospel yung taong involved. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also the Greek. Bakit kailangan i-share ang gospel, i-preach ang gospel? Kasi yun yung kapangyarihan ng Diyos para mailigtas ang tao. Ang salvation na gustong maiparanas ng Diyos sa isang tao ay hindi lang yung to be saved and to be with Him, kundi salvation in all areas, maging doon sa kagawa ng kalaban. At ang karamdaman at ang gawa ng kadiliman na pwede manggulo sa isang tao ay kinakailangan ng kaligtasan mula dito. Sickness and demon possession needs to have salvation or needs to have deliverance. So, kung ang patient ay conscious, siya ay nasa katinuan ng kanyang pag-iisip pa, partial pa lang, preach the gospel sa kanya. At kasama doon, after preaching the gospel, make the patient forgive those who hurt him. Kasi alam naman natin sa Matthew chapter 6 verse 14 hanggang 15, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Merong isa akong narinig na testimony, hindi ko pwedeng sabihin kwento, kundi testimony, na merong isang babae na ide-deliverance siya. So, tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Pero nung time na dinedeliverance siya, ang tigas nung evil spirit na nanggugulo sa kanya, ayaw lumabas. Kaya yung team, nagtanong sila, Lord, bakit ayaw lumabas?
So, isa sa team, naka-receive niya ang word of knowledge, there is unforgiveness. There is unforgiveness. So, yun pala yung kinakapitan, kaya ayaw lumabas. Kasi merong pang-hold at kinakailangang makalaya siya doon para mabitawan siya ng anumang pangbibihag na ginagawa sa kanya ng kalaban. So, yung isa sa team, nung binanggit niya yun, sinabi niya, meron po ba kayong tao na nakagawa sa inyo ng hindi maganda na hanggang ngayon ay hindi niyo pa napapatawad? Doon umiyak yung babae. At inopen niya kung ano yung kalagayan niya, yung unforgiveness, sabi nung sa deliverance team. Kung gusto niyo pong tigilan kayo ng masamang espiritu to, yung ginagawa sa inyong panggugulo, you need to forgive. You need to forgive. Yung babae, dahil doon, nag-ask siya ng forgiveness at nag-release siya ng forgiveness. After niyang gawin yun, nung nag-command uli, nagkasaot uli yung team, napalaya siya. Napalaya siya. So, dapat nating maunawaan na mahalaga tong dalawang bagay na to. Preach the gospel and guide the patient on yung taong tutulungan to for forgiveness dun sa mga taong nakasakit sila o nakapanakit sa kanila. In actual deliverance, bilang team, the team must lead the patient himself to cast out the demons in Jesus' name. Hindi passive dapat yung pasyente o yung taong i-deliverance. Dapat active siya. Na yung deliverance team, tulong lang para sa kanya. Pero ang totoong magbibigay sa kanya ng kalayaan ay yung may katawan mismo. Parang ganito. Kwento ni Tatay Ben. Kung ikaw ang may-ari ng bahay at may pumasok na hindi taga roon, may authority ka na paalisin. Bakit? May karapatan ka, ikaw may-ari ng bahay eh. Pero kung ikaw ay kapitbahay lamang at ikaw yung nagpapalayas, pwede hindi makinig sa'yo. Bakit? Wala kang authority, wala kang legal right dahil hindi naman ikaw ang may-ari ng bahay. In deliverance, ang totoong active dapat ang pananampalataya para sa kalayaan ay yung mismong pasyente o yung taong ide-deliverance. Siya yung magka-cast out. Tulong lang yung mga taong nasa paligid niya na gustong gamitin ng Lord para mapalaya siya. So, as a team, we need to lead the patient to cast out the demons in Jesus' name. Ang isa pang dapat nating ginagawa sa actual deliverance, we must lead the patient to renounce all evil practices if he has done anything. Nakikita natin yan sa Deuteronomy, yung mga karumal-dumal na gawa. Di ba natatandaan niyo yung sa Holy Spirit baptism na kung saan kaya hindi matanggap ang baptismo ng banal na spiritu? Yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Hanapin na nga natin para sure sa Deuteronomy. Hindi ko kasi nilagay dito eh. Sa verse simulan natin sa verse 9. Tagalog siguro, no, para mas maganda. Sa verse 9. Ito yung mga unlawful or evil practices na magiging dahilan para magkaroon ng hold ng enemy at hindi makalaya yung taong involved. Sabi dito, pagpasok mo sa lupain na binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral, gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na mga bansang iyon. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador na mga ahas
o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpakasakdal sa Panginoon mong Diyos. So, these are the list ng evil practices na karumal-dumal na sa harapan ng Diyos na kung tayo ay involved dito, magkakaroon ng hold ang enemies sa atin na magiging dahilan para hindi madaling mapalayas yung gawa ng kalaban. Ang suggestion pa nga, kinakailangan na i-renounce ito. Hindi suggestion, kundi dapat i-renounce ito kung mas mainam na magkaroon ng listahan ng mga bagay na ito na yung mismong tao involved, siya yung magre-renounce. Ano ba yung renounce? Inaayawan, pinuputol ang anumang koneksyon dun sa mga evil practices na ito. So, makikita natin na sa actual deliverance, kung conscious ang tao, una, preach the gospel, make the patient forgive those who hurt him, lead the patient to cast out the demons in Jesus' name by himself, lead the patient to renounce all evil practices if he has done any. Nang sa gayon, walang pwedeng pangkapitan o panghawakan ng enemy kaya hindi siya aalis o hindi niya pakakawalan yung taong kanyang binihag. Ngayon, kung ang patient naman ay unconscious, wala sa katinuan o walang malay, wala sa ulira. If the patient is unconscious, the team must bind the demon so that the patient will be awakened. Kaya tulog yan, kaya walang malay yan, kasi may ginagawa ang kalaban para hindi maranasan ng taong yun yung kalayaan na para sa kanya. So, the team must bind the demon so that the patient will be awakened. As soon, sa oras na nagising yung pasyente, kinakailangan gawin yung step 1 and 2, preach the gospel, and ask the person to forgive those who has hurt them, and then lead the patient sa actual deliverance. So, yun yung hakbang para mag-minister ng deliverance dun sa mga taong na papahirapan ng gawa ng kalaban. Ngayon, kung tapos na, naranasan na nung tao na ma-deliverance siya, tapos na ba yun? Natingin nyo. Okay. Kasi kailangan pala maging cautious tayo, maging maingat tayo. Kasi ang Panginoon Yesus mismo nagsabi na kung ang isang masamang espiritu ay umalis sa isang bahay, yan ay gagala-gala at maghahanap ng panibagong matitirhan niya. At kapag wala siyang makita, babalik siya doon sa kanyang pinanggalingan. At kapag nakita niyang ito'y malinis at walang nakatira, anong sabi doon? Siya ay magyayakag pa ng 7 mas masama kaysa sa kanya para manirahan doon. So, yung kalagayan ng tao yun ay higit pang magiging masama, magiging worse yung kalagayan niya. So, ang actual deliverance after the ministry of deliverance ng team, hindi doon natapos yun. Kinakailangan to keep the deliverance, mapanatili ang kalayaan na pinagkatiwala ng Panginoong Jesus doon sa tao yun as the team ministered deliverance to him or her. Paano ba maikikip yung deliverance? Paano natin maigaguide yung tao para makip yung deliverance? Kasi for me, nakakita na rin ako nag-undergo ng deliverance pero parang walang ding nangyari. Sorry lang ha. Pero yun kasi napansin ko nag-undergo ng deliverance pero walang mas lalong lumala. Bakit hindi na alagaan o hindi na ingatan yung deliverance, yung kalayaan na natanggap mula sa Panginoong Jesus? Kinakailangan pala natin ang hunang hakbang para makip yung deliverance. Teach the patient about his position in Christ. Yung pinag-usapan natin kanina. Kung tayo alam natin ang posisyon natin bilang mga mananampalataya,
Doon sa nag-undergo ng deliverance, ituro sa kanya iyon. Sino ba siya kay Kristo? Matapos siyang tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Yung posisyon niya bilang mananampalataya. Pangalawa, bakit kailangan? Para hindi na siya malinlang ng kalaban. Alam natin, deceiver ang kalaban. Na delivered ka na, pero pwede siyang gumawa, iparamdam sa iyo, dayain ka na, para hindi ka pa delivered. So kung alam mo ang posisyon mo kay Kristo, at kung ituturo natin dun sa taong nag-undergo ng deliverance, hindi siya maiisahan o mapaglililinlangan. Hindi siya malilinlang ng kalaban. Yun yung unang dapat ituro. Ang pangalawang dapat ituro doon sa pasyente o doon sa nag-undergo ng deliverance, turuan siya tungkol sa prayer. Yung simpleng pamamaraan. Tungkol sa praise and worship at kung paano magkaroon ng quiet time. Bakit kinakailangan niyang lumago sa pananampalataya? Kasi kung hindi siya equipped sa mga bagay na ito, paano niya maipagtatanggol ang kanyang sarili kapag inatake uli siya? So, dapat alam niya yung position niya kay Kristo at kinakailangan maturuan siya ng panalangin, ng praise and worship, and how to have a quiet time. Ang sumunod, lead him in the baptism of the Holy Spirit. Ito yung nakasanayan ko na. After someone undergo deliverance, may umalis eh. Alam mo yan, di ba? May lumayas. May napaalis. Kung ang isang bahay nga ay walang nakatira, babalikan. So, kung may umalis, dapat merong pumalit. So, ang pinaka dapat na gawin, kung may umalis na, napalaya na siya, na dating nagko-control sa kanyang buhay, lead that person in the baptism of the Holy Spirit. Puntahan natin yung SOW1 about the baptism of the Holy Spirit. So that the person will not be deceived anymore kung ang banal na spirito ay nasa sa kanya na. So yung pangatlong bagay na dapat nating turo. Ang pang-apat, kung napalaya na siya at nagawa na natin yung tatlong para mapanatili sa kanya ang deliverance na natanggap niya mula sa Panginoong Yesus, do inner healing if necessary. Kasi kahit may umalis at meron pa may mga dapat i-deal pa sa kanya, pwede pa rin siyang balikan. Bakit? May mga open wounds na dapat na ma-heal. May mga wounds in the heart pa siya, sa soul niya, na kinakailangang mapagaling dahil pwede itong masakyan uli ng kalaban kung hindi siya nag-undergo ng inner healing. Kung kinakailangan din lang. Deal or do inner healing. Ang panghuli, teach him spiritual warfare. Yung pinag-aralan natin last week. Turuan natin siyang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa anumang pakana o atake ng kalaban. Dahil may weapon of war na pinagkatiwala sa atin ang Diyos. So, turuan natin siya kung paano niya ito gagamitin sa simpleng pamamaraan lamang. Dapat may follow-up dun sa taong involved. Ang deliverance ay pwedeng gawin ng lahat ng mananampalataya. Pero dapat namumuhay tayo nang walang anumang taint. Ano bang taint? Contamination ng mundo at ng gawa ng kalaban, lalo na ang kasalanan. At tayo ay kinakasihan ng banal na spirito. We are being endowed o sinasamahan ng banal na spirito sa ating pamumuhay. Bakit? God wants to use us mightily. And we need to take care of ourselves in order for us to be always prepared kapag may mga ganitong pangangailangan na gusto tayong gamitin ng Lord para sa kalayaan ng iba. We have been blessed by God to be a blessing to others. The Lord has entrusted us authority and our position as sons and daughters of the King. We are sitting at the right hand of the Father. Na yung authority, yung power na meron tayo, it's not for us to enjoy it by ourselves alone. The Lord has entrusted us this authority and power to destroy the works of the enemy, not just in our lives, but even in the lives of others, even in areas na kung saan gusto ng Lord na makalaya yung mga tao mula sa mga
kasinungalingan at pandarayan ng kalaban. God wants to use us mightily. So yun po, hindi lang preparation natin bilang gagamitin ng Lord for deliverance. Gusto din ng Lord na maunawaan natin na tayo inutusan ng Panginoong Yesus na magpalayas ng demonyo. Kinakailangan ding alam din natin yung kung sino tayo sa harapan niya, the power that God has entrusted to us. And also, gusto ng Lord na magkaroon ng team. At ang team na ito ay nagpe-prepare in order na maging kagamit-gamit. Sa pagpe-prepare, we need to be soaked in prayer. Prayerful tayo. May lifestyle of prayer tayo. At meron tayong foundation sa Word. We have been saturated with the Word of God. Lalo na yung kung sino tayo sa kanyang harapan. Kasi ang deceiver, ang niloloko lang niya ay yung walang alam. Pero ngayon, alam na natin, meron na tayong kakayanan na ayawan kung ano ang pakanan ng kalaban. Doon sa mga nag-undergo ng deliverance, you need to keep your deliverance. Mapanatili yung kalayaan na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. We need to know our position. We need to involve ourselves yung sa spiritual discipline na meron tayo, yung lifestyle ng prayer, praise and worship, at yung word, yung quiet time natin. At huwag natin memenosin o babaliwalain yung tulong at pagpupuspos ng banal na spirito para sa atin. Bakit? Kasi hindi naman natin magagawa ang lahat ng ito kung wala ang empowerment ng Holy Spirit. The more we have been submitted sa banal na spirito, sa Holy Spirit, the more we will be free from any deception of the enemy. Dito sa deliverance, sabi ni Tatay Ben, kinakailangan malaking tulong yung gifts of the Holy Spirit, lalo na yung discerning of spirit, word of knowledge, at word of wisdom. Kasi we have a cunning, mapanlinlang na kalaban, na yung iba nga kinakausap nila ang suggestion nga nung isang nakita kong involved sa deliverance, bakit mo kakausapin ang demonyo? Sinungaling yan. Why not get your information na siyang totoo mula sa banal na spirito at merong binigay ang Holy Spirit na kakayanan sa atin to know kung ano yung totoo. Yung discerning of spirit, word of knowledge, and word of wisdom. Na malaking bahagi o makakatulong para maging effective tayo sa ministry ng deliverance. So yun po ang ating topic ngayon, ang panghuling lesson ng SOW2. At alam ko, merong excited dyan patungkol sa deliverance. Katulad ng binanggit ko kanina, Lone Ranger is not a good thing, especially in dealing with demons, in casting out of demons. Create a team. Hindi kinakailang marami. Kahit dalawa lang. Natatandaan ko, nagpunta kami ng Talisay. Kaya pala hindi matuloy-tuloy. Kasi ako lang mag-isa at kasama ko 2 bata. Kasi may i-deal. So, inalaw ng Lord na hindi matuloy para may kasama ako para makapag-minister. Hindi naman siya deliverance, pero nakita ko yung pangangailangan na may katuwang ka sa mga ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Lord. Lalo na kapag casting out of demons ang involved. Kasi you need someone who will guard your back. You need someone who will be a partner to know from the Lord kung ano yung dapat i-deal dun sa mga taong miministera natin. So yun po ang ating lesson. Pang ilang beses ko na sinasabing ating lesson. At may test questions dito dun sa mga nasa online. May test questions dito. Sabi dito, can every Christian be involved in deliverance or healing of the demonized? Tingin mo? Oo, kasi yun ay para sa lahat ng mananampalataya. Ang pangalawa, what are the 3 kinds of demonic influences? Ay yung 3 ginagamit ng kalaban para
para mabihag ang isang tao. Ano ngayon? Oppression, obsession, and possession. Ang oppression, anong inaatake ng demonyo? Yung mind. Ang obsession, anong inaatake ng demonyo? Yung heart. At yung possession, anong ano yun? Yung mismong faculty. Kasi it can be partial and full control ng taong involved. Wala na siya sa sarili niyang kapasidad. Ano daw ang remedy for oppression? Ano ang lunas sa oppression? Fill our mind with the Word of God. Punuin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos na siyang katotohanan. Kasi ang oppression, panlilin lang, evil thoughts at kasinungalingan na galing sa kalaban na ipinapasok o ini-inject sa mind ng isang tao. Pero kung puno ang ating isipan ng salita ng Diyos, hindi makakapasok ang oppression. And then yung praise and worship nga. The Word of God and praise and worship. Yung sumunod, give the remedy for obsession. Ano daw ang lunas sa obsession? Keep our heart pure. Love God above all else. Give the remedy for obsession. Na higit na mas mahalaga si Jesus kaysa sa mga bagay sa mundong to. Diba? Si Judas, pinahalagan niya yung yung mamahaling ointment na binuhos ni Maria na mas mahalaga kaysa sa Panginoong Yesus. Ang poor nga daw ay lagi nating makakasama. Pero nung time na yun na yung huling pagkakataon na magagawa ni Mary yun para sa Panginoong Yesus. So, ang remedyo sa obsession is loving Jesus, loving God above all else. Masigit na mahalaga ang Panginoong Yesus kesa sa mga bagay na pansamantala. Ano daw yung practical steps to follow to deliver a possessed person? Mahaba-haba ito. Pero sa pagpapadala ko sa inyo na pakisagutan, dapat meron kayong mga answer sheets para mababalikan nyo kung natandaan nyo ba lahat ng kung ano yung ating pinag-aralan. So what are the practical steps to follow to deliver a possessed person? Ngayon, yung panghuli, after the patient is delivered, what must be done to keep the deliverance? Yun yung huling tinapik natin. In keeping the deliverance, ano yung mga dapat na ituro o i-guide o isabihin doon sa taong nag-undergo ng deliverance. So, ikaw na nag-undergo ng deliverance, paano mo mapapanatili ang kalayaang pinagkatiwala o pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Paano mo mapapanatili ito? So, ito yung questionnaire para sa lesson ito. Pero may personal internalization na ipapadala din kasama nitong material na ito. So, any question? Nakatingin ako pala sa taas habang nagtuturo. Any question? Hindi ko makita yung mga question nyo. Walang nagka-question. Walang nagka-question sa inyo. Ibig sabihin, naintindihan nyo, no? Naintindihan nyo ba? Sigurado kayo naintindihan nyo. Bagay, nagtanong na ako kanina no? So, dito po natatapos ang ating lesson at dito po natatapos ang ating SOW2. Doon po sa mga nag-actual at doon sa mga nasa online, paki-submit po sa akin kung nakumpleto nyo yung mga lesson. Sa bagay, nakapost naman sa ating group. Paki-submit sa akin yung complete name nyo at para maipadala sa inyo yung certificate. I pray na magawa ko siya. Personal kong i-DM sa inyo yung certificate na yan. Okay lang po ba? Pakisagot naman po. Okay lang po ba? May nasagot ba na? Sige. Mukhang yung topic kasi, pero meron namang nanonood.
Ano, sige, pray po tayo. Father God, we just thank you, Lord, sa natapos na Lesson 13 at sa natapos na SOW2. Salamat po sa biyaya na napagtagumpayan namin, napagtiyagaan po namin ang 13 meeting araw ng pag-meet namin para sa training na ito, Panginoon. Pasalamat kami dahil you want us to grow spiritually. You want us to mature in the knowledge of the Most High, even sa mga pamamaraan na meron ka. We thank you, Lord God, because you want us to be equipped, Lord. Dahil ayaw mo kaming manatiling baby sa aming pananampalataya. Sa halip, gusto mo kaming maging kagamit-gamit para sa expansion ng kingdom mo. Maging kagamit-gamit para wasakin ang gawa ng kalaban sa aming buhay at maging doon sa mga buhay ng mga taong pagkakatiwala mong ministera namin, Panginoon. Lord, sa topic na ito, Father, I pray for your name to be lifted up, O Lord God. Father, I bind and rebuke any form of fear na hahadlang upang maging kagamit-gamit sa ministry ng deliverance, Panginoon. I bind fear right now in the name of Jesus and I rebuke it, Lord, in the name of Jesus. Wala itong puwang sa amin. Wala itong puwang sa amin, Panginoon. Kaya naman, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang kalayaan sa anumang takot na magpagamit para mapalaya ang mga nabibihag. Lord, inaayawan po namin ito ngayon sa pangalan ni Jesus. We renounce its work upon our lives today, Lord, in the name of Jesus. Base po dun sa nabasa namin sa Deuteronomy 18, verses na kung saan, verse 9 onwards, o God, kung saan yung mga evil practices, mga karumal-dumal na practices na hindi dapat nasa amin na pwedeng pamahayan o panghawakan, maging hold ng enemy sa aming mga buhay. If there are things, Lord God, that we have been involved with, Lord God, Father, we come before you and we submit ourselves to you right now, Lord, in the name of Jesus, oh God. We ask for forgiveness sa lahat ng evil practices na ito, Lord, and we renounce it now, Lord, in the name of Jesus. And mga spirito na kumapit dahil sa mga evil practices na ito, we bind it now and we rebuke it upon our lives today, Lord, in the name of Jesus, oh God. Kami na gusto mong gamitin na maging vessel of deliverance for others, oh God. Kami yung unang makaranas ng kalayaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maingatan po namin ang aming isipan, ang aming puso, at ang buo naming katauhan na hindi makapag-inject ang gawa ng kalaban sa amin, Panginoon. Na maging malaya kami, maging sisidan kami ng iyong katwiran, ng iyong kabanalan, maging dalisay sa iyong harapan upang maging kagamit-gamit para sa kalayaan din ng iba. And Father, today I release your blessing of peace upon each one today, O God, as we stand on the position of our authority, our position in the Lord Jesus Christ, that we have been given, Lord, the victor's crown. Higit pa kami sa mananagumpay ng dahil kay Kristo na namamahal sa amin. Aming Ama, salamat sa katagumpayan. Salamat dahil kami nakaupo sa kanan ng trono mo, together with the Lord Jesus Christ, na ang gawa ng kalaban ay nasa ilalim ng aming mga paa, dahil sila ay namarapat na nasa ilalim lamang, dahil walang pwedeng gawa ng kalaban ang pwedeng manaig sa aming Panginoong Jesus. And Lord, we just thank you, Lord, for greater are you, Lord Jesus, who is in us than he who is in this world. Salamat dahil higit kang makapangyarihan at dakila na nasa sa amin, higit sa lahat ng gawa ng at pakanaan ng kalaban. Salamat sa katagumpayan. And Father, sa lahat po ng nakarinig at makakarinig ng lesson na ito, Lord God, I ask for the covering of the blood of Jesus for each one of us, for our families, doon sa aming mga tinatangkilik, doon sa aming mga pinagkakakitaan. I ask for the blood of Jesus to cover us now, Lord, from anything which is not from you, Lord God, na gustong umatake o manaiglaban sa amin, Panginoon. Sarado ang pintuan ng aming mga buhay sa anumang pakanan ng kalaban at bukas lamang sa lahat ng bagay na nagmumula sa iyo. At pinapasalamatan ka namin dahil punong-puno ka ng biyaya para sa amin. Lord, you have already given us authority to tread on serpents and scorpions and all works of the enemy, and nothing shall by enemies hurt us, O God. At salamat sa katotohanan na ito, Panginoon. Muli, pinaparangalan ka namin. Muli, tinataas namin ang iyong banal na pangalan.
sa aming muling pagkikita, masabi po namin, tagumpay kami at sa pamamagitan namin, mawawasak ang gawa ng kadiliman. Salamat po, Ama. Pinararangalan ka namin, niluluwalhati ka namin dahil karapat-dapat ka, matanyag ka. Matanyag ang pangalan ni Jesus sa pamamagitan namin at magdala ito ng kalayaan para sa mga nabibihag, kagalingan sa may sakit, at patuloy na karangalan parang sa iyong banal na pangalan. We thank you, Abba. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. God bless you po.